Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Matatagalan pala bago makabalik etong kapalitang big man, etong ating pambatong si Kai Sotto. Pag-usapan na rin natin kung bakit ba mabigat yung katawan netong ating pambatong si Kai Sotto doon nga sa naging laban nila kahapon kontra sa Nagasaki. At etong pagiging dismayado ni Yuki Kawamura. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Silipin natin mga kabasketball yung mga naging highlights nitong ating pambatong si Kai Sotto. Ito yung first quarter mga kabasketball, yung unang shoot nitong ating pambatong si Kai Sotto. Kung mapapansin nyo, medyo mabigat talaga yung katawan niya, no? At dito ang ganda ng pasa niya kay Kai King. Dito alley-oop mula kay Yuki Kawamura. At dito naman, isang alley-oop pa rin, pero nakita nyo ang baba na ng talon ni Kai at nakita nyo yung tapik na yun mga kabasketball. Kumbaga ang bigat ng paa ni Kai, parang ang bigat ng katawan niya dito sa game na to. Ito pa oh, nakita nyo hindi niya naabot. Tutusin, napakababa lang nun para sa kanya. At yung mga close out mga kabasketball, kitang kita natin na hindi nakakahabol si Kai doon sa mga tumitira ng 3 points. Hindi yun sa dahil mabagal siya. Ang totoo mga kabasketball, mabigat yung katawan niya. Kasi ngayon lang siya ulit nakakuha ng 6 na rebounds lang sa isang game. Kasi yung 17 points na yan, normal na yan eh. Diba? Lagi namang mataas yung puntos ni Kai. Especially ngayon, 29 minutes siya naglaro. At meron nga lang siyang isang assist, 2 steal. Tapos yun nga, 6 lang yung rebounds niya. Hindi naman siya sobrang malas kasi 7 out of 12 naman yung kanyang field goal shooting. Ang isang dahilan mga kabasketball na nakikita ko talaga ngayon, although kagabi hindi ko masyadong pinansin kasi nga nag-post etong trainer ni Kai, no, na kasama nga nila etong airpot ni Kai na si Irvin Sotto na bumisita diyan nga sa Japan. So syempre may mga ginawa sila, tapos nagbuhat sila nung gabi. So yun mga kabasketball, ngayon ko na-realize na kaya siguro mabigat itong katawan nitong ating pambatong si Kai Sotto. Nakitang-kita naman doon sa galaw niya dahil siguro napagod siya doon sa pamamasyal nila at saka nagbuhat pa sila nung gabi. Sana nga lang, no, kasi ang kinakatakot ko baka yung sa bewang na naman eh. So hopefully hindi yon yung dahilan niyan. Sana yun nga lang, no, yung pagbubuhat siguro napuwersa lang. Ngayon mga kabasketball, ito matindi. Tinamaan pala ng coronavirus etong kapalitan niyang sentro, no, na si Josh Scott. So ibig sabihin mga kabasketball, wala na naman yan mamaya dyan sa laban nila kontra nga sa Nagasaki. So si Kai Sotto ulit yung magiging kumbaga kaisa-isang sentro na naman nila. So pag nawala na naman si Kai, kakainin na naman sila sa ilalim. So yun yung mabigat dyan mga kabasketball at nakakalungkot yan syempre para dito sa teammate niya. Ayun naman kay Yuki Kawamura, kumbaga lumamang ng 16 na rebounds etong Nagasaki. So yan daw yung naging big difference, sinasabi niya. At binigyan nila ng magagandang tira etong Nagasaki, especially sa mga 3 points mga kabasketball. Kitang-kita natin yon. Tapos pagka yun nga nagpapapasok yung mga tira ng kalaban, hindi sila makagawa ng pass break kung saan yung kalakasan nila. So yun, sabi niya hindi lang naman yan tungkol sa big man yung pagre-rebound, di ba? Tulong-tulong. Yun yung pagiging dismayado niya mga kabasketball. Kahit daw guardia dapat tumutulong sa rebounds. So yun mga kabasketball, hopefully manalo sila mamaya, no? Hanggang diyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.